Yo, mega love shoutout sa ating mga kaiskonyan dyan. Magandang hapon po sa inyo. So ngayon, tatapik lang natin. Bakit nga ba ayaw talagang pabalikin ni Mayor Hani Lacuna si Isko Moreno? Di ba? Marami na curious dyan eh. Pero marami ring kanya-kanyang opinion kung bakit ayaw siya pabalikin. So, eto yung opinion ko. Ah, kung iisipin nyo, kung babalik nga naman si Mayor Isko o si Yorme Isko tulad ng dati at natuloy yung pakiusap ni Isko na siya na uli ang magiging mayor at magiging vice mayor uli si Hani, anino na naman siya. Alam niyo yon, yung gusto niyang mag-shine sa sarili niyang pangalan, 'di ba? Kasi kung natuloy yung pakiusap ni Mayor Isko, matik yan si Mayor Hani, kung okay kay Mayor Hani, matik yan si mayor uli o vice mayor uli. So, wala na naman siyang putok ng pangalan, hindi na naman siya iingay. At isa pa, hawak na naman siya sa leeg. Sunod-sunuran na naman siya. Totoo yan. Naman talaga, sino ba nagdidesisyon ng Maynila noong nakaraan? Si Isko Moreno pa rin. At isa pang rason, kung bakit ayaw na pabalikin ni Mayor Hani, si Isko, is natatakot siya. Baka mawala yung sinasabi ng taong bayan na korporasyon ng mga Lacuna. Di umano'y korporasyon ng mga Lacuna, hindi man tayo sigurado doon. Taong bayan nga nakakita. Kasi nga lahat ng kamag-anak ni Mayor Hani Lacuna, nakaupo na sa pwesto. Di ba? Baka sakali mawala yun. Alam naman natin na sila ang siga ng Maynila ngayon. Siyempre, di ba? Sino nga ba ng mga harang? Lahat ng magagandang pwesto sa Maynila, ang nakaupo, kapatid niya, or kamag-anak, or hipag. Di ba? Hindi malayong mangyari yon. Di ba? At isa pa, pagdating sa pondo, ayan, sa pondo. Ako napapansin ko lang pagdating sa pondo ng Maynila, syempre, si Isko kasi, pag siya may hawak na Maynila, hindi tinitipid yung pera. Hindi pinagdadamot sa tao, yung dapat sa tao. Yeah? All out lahat na makikita nyo kay Yorme Isko. Samantalang kay Mayor Hani, ayaw kong sabihin na binubulsa niya or tinitipid niya. Hindi ko naman sinasabing ganon. Pero tataka tayo, bakit konti yung project? Almost wala. Yung huling project na narinig ko is dagdag pensyon o times 2. Kasi dati 500 ang mga senior citizen. Ngayon, magiging 1,000 na. Ang masakit niyan, hindi pa minadali. Hindi nga bilis kilos may project, di pa rin bilis kilos. Sa January pa. Manong ba namang sana, ngayong Oktubre o ngayong paparating Nobyembre, di ba, inapura na. Kasi nga naman, magpapasko at maganda sana ang pamasko ng mga senior citizen natin. Di ba? Bakit dinikit mo mismo sa mismong halalan? Di ba? Kailangan ng pera ng taong bayan. Lalo na, alam nyo naman, magpapasko, ngayong Pasko. Nakatulong sana ang mga senior sa mga apo nila. Panghanda sana nasa paparating na Medianoche at Noche Buena. Pero, wala Talagang inilapit na lang talaga sa eleksyon. Di ba? Yan yung mga bagay na masasabi mo na ayaw bitawan ni Mayor Hani Lacuna. Nga lang, ang problema, si Yorme Isko nangunguna pagdating sa ano ba tawag rito? Sa survey. Nga lang, syempre hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang bumasi sa survey. Bakit tayo basta-basta babase nga naman sa survey? Nadadaya o nabibili daw yan. Tayo naman, bumasi tayo pag lumalabas si Mayora at lumalabas si Isko Moreno. Pag lumalabas si Mayora, alam nyo naman na halos, di ba, sabi ko naman lagi ito na parang siya pa yung lumalapit sa tao para kamayan. Which is tama naman, dapat ang politiko ang lumalapit sa tao para magpakilala. Tama naman yung ginagawa ni Mayora. Isko, hindi niya naman pinapalapit ang taong bayan. Sadyang pag nakikita lang siya, hindi na hinihintay ng taong bayan na lumapit siya. Sila na mismo ang lumalapit, yumayakap. Alam mo yun, di ba? Hindi sa artista siya, hindi sa pogi siya, may nagawa talaga. Yan yung di nila matanggap, yung may nagawa talaga di ba?
Ang dami kasing masasagasaan talaga kung sakasakaling mabalik si Isko. Ang daming mawawala sa kanila. Sobra. Sobra. Sabi ko nga, kung talagang makabayan ka, at sa tingin mo, wala ka naman nagawa, aminado naman sila na halos wala silang nagawa. Di ba? Aminado naman sila na halos wala silang nagawa. Sana ipinaubaya mo na lang uli sa may alam. Sabi ko nga, alam nyo naman to, na ang mentor ni Mayor Hani Lacuna si Isko Moreno. Manong ba namang magpailalim ka uli o magpasailalim ka uli kay Yorme Isko, baka nakulang ka pa sa training o kulang ka pa sa knowledge o kulang ka pa sa lakas ng loob para gawin yung mga bagay na ginagawa ng isang mayor. Kung pumayag ka na maging vice mayor uli, natitraining ka uli ng tao. Natitraining ka uli ni Isko. Magagawa nyo to ng matagumpay. Ang problema, ayaw nyo. Parang pakiramdam ni Mayor Lacuna na magaling na siya. Hindi na siya dapat turuan. Mas matanda pa nga siya kay Isko Yun ang problema. Parang feeling mo, sa loob ng 2 taon na hinawakan mo ang Maynila, napakagaling mo. Kasi hindi ka nangutang. Pero ang problema, dapat balanse. Kahit may utang ka, o kahit umutang ng isang mayor ng Maynila, alam mo na nakikinabang yung taong bayan. Di ba? Ang mahirap kasi dyan, nangutang ka, tapos yung taong bayan hindi naman nakikinabang sa inutang mo. Or, wala kang utang, pero halos wala naman napapakinabangan ang taong bayan sa inyo. Ganun lang yun Ang mahirap kasi, hinanap nila yung dating ginagawa ng dating mayor. Hinanap nila yung sipag, hinanap nila yung mga project, hinanap nila yung pagharap sa tao. Na halos hindi ginagawa ni Mayora. Halos hindi humaharap sa tao si Mayora. O, kailan nyo ba makikita? Kahit balikan nyo yung page ni Mayora. Ngayon na lang. Ngayon na lang sinisipag si Mayorang mag-ikot-ikot. Ngayon na lang sinisipag si Mayorang humarap sa tao. Pero kung titignan mo yung mga nakaraan, halos wala. Hindi natin makita ng madaling araw. Ng hating gabi. Di ba? Alam mo po, pag mayor ka, hindi porket ang duty mo is 8 to 5 office hour, wala ka ng pakialam sa 6 ng gabi hanggang 6 ng madaling araw o 7 ng umaga. Pag mayora ka, 24 hours naka-duty ka. 24 hours nagtatrabaho ka. 24 hours nagsisilbi ka sa taong bayan. Ora mismo, kahit katutulog mo lang, pag nagkaroon ng problema ang Maynila, babangon at babangon ka, aaksyon at aaksyon ka. Hindi basta-basta mo na lang iaasa sa mga tauhan mo. Tama ba uli ako? Ganun po kasi ang ginawa at ipinakita ni Isko Moreno. Di ba? Kung magiging apprentice nga naman uli siya, magiging vice mayor uli siya, tinanggap niya yung pagka-mayor ni Isko, mauobliga na naman siyang gumawa ng ganon. Mauobliga na naman siyang gumising na madaling araw, mauobliga na naman siyang kumilos. At masakit yan, hindi na siya yung boss. Ang boss si Isko uli. Di ba? Ang hirap kasi pag nakahawak tayo ng kapangyarihan, ewan ko ba sa ibang tao, bakit takot na takot bitawan? Actually, kung tumapos siguro si Mayora ng 6 years, ito karamihan ginagawa to ng mga politiko Pag nakatapos ka na ng termino ng 9 years o 3 taong termino mo, ang pinagagawa ng iba, pinatatakbo yung asawa. Kahit walang experience yung asawa, pinatatakbo yung anak. Di ba? Ganun yung nagiging siste. So sabi ko nga, paano ka magpapatakbo o paano ka aabot ng 3 termino kung kahit ngayon o hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinakikita yung pagbabago sa'yo. Hindi pa rin namin makita yung project. Yung project na nila ni Mayora, 2025 pa natin mararamdaman. At ang masakit dyan, para sa senior citizen lang. Hindi lang naman senior citizen ang tao sa Maynila. Oo, dapat nating i-priority ang mga senior dahil matatanda na yan. Kailangan na ng aruga, kailangan na ng gamot. Pero, syempre, hindi lang naman ang senior citizen ang bumubuo ng Maynila. Hindi lang po senior citizen. Ultimo mga bata, middle age, mga worker, kailangan bigyan toon o bigyan pansin. Which is, hindi yun ang hindi nagawa kung tutusin. Sabi ko nga po sa inyo, ngayon lang uli napansin ni Mayora ang mga senior. Kung hindi pa napag-usapan at kung hindi pa naitapik ni Yorme Isko. Diba? Tama naman tayo Hindi naman tayo nagsisinungaling.
Well, anyway, kayo na lang po ang humusga. Kung tama ako, sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion ko to. Bahala po kayo sa opinion nyo. Maraming salamat mga kaiskonyan. I love you all. God first.